Officer ako noon, ang pinakamahirap yun during COVID. Sobrang daming protocol. And ikaw din mismo, ako din mismo actually. Number one violator ako, diba? Kasi sinusisita sa akin, diba? Ako yung compliance. Number one rule, elevator. Dapat daw, 4 lang sa loob, no? 4 na yung nakasakay. Bumukas. Pumasok ako ngayon. Tinginan sila, ay compliance to. Sabi, sa Christmas, ganyan yan. Bago bumukas ulit yung elevator, sabi ko, ba't wala nag-complain sa akin na na bawal lang sumakay, 5 na tayo dito. Ganun lang ginawa ko kasi, siyempre, mapapaya ako, compliance pa naman ako. Kunwari, tinetest ko sila. Paano gagawin nyo? Ngayon, sumabay ako sa inyo, kanina nyo kayo re-report. Wala nakasagot sa akin. Ano yun eh? Isang taga-billing, tas 2 nurse. Tapos isang taga, tawag doon yung sa mga, yung tutulak, ancillary, yung tutulak ng mga wheelchair yan. Hindi mga kasabay ko sa elevator. Hindi nyo report. Hindi na ako nasagot. Hindi nyo binabasa yung guidelines, no? Di ba pag ang compliance officer ang hindi napapalo ng protocols, di ba sa top management ang report? Bakit hindi nyo report? Dali mo na tayo. Paano yan? Hindi kayo i-report ko ngayon kasi pinayagan nyo ko sumakay ng elevator. Tagpasa tayo sa 4. Ginawa ko, sige, hindi ko kayo i-report. Kasi lang naman to, dry run lang. Siyempre, ma-report ako ng tuluyan di ba? Sabi ko sa kanila, ganito gagawin nyo. Kahit execom or mancom, ang gumawa nitong violation na to, report nyo pa din. And you should know where to report kapag senior officials na nagpa-violate. Ganon din ang gagawin ninyo, no? Hindi ko sinasabi ko yahin nyo na mag-violate din kayo. Ang sinasabi ko is, make an avenue for them to understand din, no? Kung paano yung reporting, no? Kasi baka mamaya, lahat ng complaints sa departamento sa inyo na mapunta. Halimbawa, yung mga nasa scope ng 9001, gusto niyo ba pati yun kasama? Sa compliance na gagawin nyo? Siyempre hindi. Diba? Quality management yun. Information security tayo, no? Sa RCTMS. Although we can help them. Kasi ang foundation naman ng lahat ng standards ay 9001. Tama mali? Tama, di ba? Pero hindi pwedeng yung mga violation report sa atin or yung mga compliance efforts sa atin ipapagawa. Hindi ganun ha. Baka malito kayo, baka masyado niyo sa puso yung in other tasks which may be assigned from time to time. Hindi laging ganun, no? There is an expertise required, no? Para doon sa bagay na yun. Sino ba yung mga ng memo? Sila, sir, no? Sino ba yung mga ng memo dito? Pag may annex, saan kayo naglalagay ng word na annex? Sa left o sa right? O, di ba? Makakaiba na agad. Asan yung standards? Asan? Upper right. Sino naglalagay sa left? Walang judgment. Sino naglalagay sa left? Ako din sa left. Kasi sa private, sa left. Yung sa gitna. Parang never sa right. Kasi, tindihin nyo rin yung setup namin. Sa amin kasi, hindi namin i-stapler sa top left. Kaya madali makita yung annex sa kanan, di ba? So, syempre, alam namin yung stapler mo sa kaliwa, tapos yung annex mo nandito, hindi nakita ang annex yun. Tama, mali. So, nilagay nyo sa upper right. Tama? Kaya naka-setup yan. Kami kasi sa private, we don't actually staple things. Hindi ko alam sa DSW, ba't mahal na mahal yung stapler? Ang bilis nyo ma-attach. Hindi ko alam talaga kung bakit. 2 pages na memo, stapler. Putas. Diba? Attachments ng mga reimbursement, mga load allowances, mga stapler. Kami hindi namin yung stapler. Kung meron nang kami gagawin, i-folder namin siya, tsaka sliding folder. Pero ano na yun, for printing na yun, para sa, for instance, manual, ganyan. Pero hindi yung ipaparoute mo, tapos stapler. Nadidetach. O, anong tawag doon? Mishandling ng information, di ba? Tama, mali. Mishandling yun. Kasi bakit mawawala? Nasa loob na tayo. Bagay, aminado naman, lagi ang high blood sa CEO eh. High blood talaga ako. Bumalik ang DTR ko,
Wala daw CTC. Ito scan copy namin nung lumabas, may CTC. Sugod na naman ako dun. Ay, ayaw niyo akong pagbigyan, 888 kayo sa akin. Next one, reimbursement. Sabi sa akin, kailangan daw, wet ink. Oh, so, nag-wet ink ako, wet ink, ganyan. Tapos yung mga resibo ng ng mga Grab, ganyan. Sabi sa akin, Sir, etong, nyo, resibo nyo ng Grab, walang pirma nyo. Ha? Saan ang standards na kailangan pirmahan ko yung yung resibo ng Grab? Unang-una, hindi ko yung document, ba't ko yung pipirmahan? Do you want me to attest to the truth and veracity of the document I submitted? Yes or no? Yes. Anong silbi ng PEP? Doon ako nakapirma. I certify that all the information I get in this form is correct. Bakit mo makapirma yun sa Grab na resibo? Hindi naman sa akin yun. Bumalik, ayaw pagbigyan, 888 ko ulit. Diba? Why am I doing 888? Kasi they have 72 hours to comply. Doon sa naging complaint ng empleyado. At hindi ako natatakot magpakilala. Kaya nga lagi may problema yung papel ko. Kasi hindi ko mag-ATP. Pili ko tinatanggal na nila yung mga attachment ko. Pero why am I doing that? Because them, nagpapatupad ng mga bagay-bagay. You also have to know that there's a higher authority over them. That's making sure what you're doing is correct. Katulad sa example ko kanina, paano nyo kayo report compliance ako? There's a higher authority kung paano nyo kayo report. And sa inyo din, kung magpapanin kayo or ibang compliance kayo, ayaw nyo sumunod sa akin? There's a higher authority over you. And there's a higher authority over me. Kung meron kayong problema dito, take it to the management. Pero ganun ba yung gusto natin image? Di ba hindi rin? Gagawin lang natin yung pag talagang sobrang kulit na. Ilang ngayon na ako sa'yo, ayaw i-submit ng report, utang na loob, parang awa mo na. Pag-rin nyo na lang lahat, hindi pa rin nasa-submit. That's the only time tabi management. May problem sila sa'yo, meron kami head up. Sa kanila kayo mag-reklamo. But then, I'm only doing my job. So, dun pa lang sa annex, meron tayong problema, documentation. Do you agree na kailangan maglagay ng QR code kapag ka-annexes? Saka short link. Agree? Sino agree? URL shortener. Para madali yung reference. Agree but we don't practice. Pero, given the chance na diba, magpa-implement kayo na lahat ng attachments natin, kailangan merong kailangan merong call this QR code, tsaka short link. Anong magiging stand mo doon? Parang, una sir, mahirap yung sa implementation. Mahirap agad yung implementation. Kasi, parang yung culture yung gigibain dahil hindi siya yung nakasanayan when routing a document and cascading an information. Kasi, ewan ko na nahiligan nila yung share the drive. Share link na. Share link na lang, gano'n. Sipin mo, ganun kahaba yung link, tapos expect nilang i-type mo yun. PDF copy, no? Ganun yun sa answer, pero parang mahirap. Pero kung yun ang magiging standard, parang mas okay siya kasi I saw that practice in OWA where they use the ICT signature and corresponding to that signed document, meron silang QR scanner dun sa QR code that you can scan. Kasi dati ako sa finance, so pag may AOM kami, nakikita mo agad yung yung mga findings ng COA sa akin. Ayun lang. Okay, ma'am. What would be your Kami naman kasi, ako kasi nung nasa QMS ako, talagang short and link, and kung kaya kumuha ng QR, nilalagyan namin dun sa may memo. Kasi for easy access din kasi. Kapag napakahaba, parang hirap i-type isa-isa. Pwede siyang mahaba kapag nasa email na, para clickable siya. Pero kung dun sa mismong memo, alam mo, itatype ko. Pag ako naman na hindi teke, tapos duling-duling pa ang mata, alam mo, itatype ko yun, tapos magre-reklamo sila sa'yo na hindi naman ma-access yung file. Yung pala may wrong na capital, dapat small letter. So, it's a practice din na maging, hindi naman very techy, pero
yung mga hindi masyado techy, matutunan din nila. Para hindi lang sila naka-house lang dun sa alam na nila. And para may matutunan din silang mga bagong bagay. Kasi nga, we're moving to a different forum sa digital area. Yeah, no? Digital transformation tayo. So dapat alam niyo lang paano gumamit nun. Problem is, actually, hindi yung problem. Ang problem is wala kasi tayo baseline application na gagamitin para sa QR reader at saka sa generator ng shortlink. No? Do you guys agree na nag-expire yung QR code na ginagawa natin sa mga browsers natin? Nag-expire, di ba? Unless you create an account. Same with shortlink. Di ba? And ang maganda doon, if you could, kung hindi nyo napapansin, minsan, meron nakalagay doon eh. Are you granting access sa Google Drive mo? Once you do that, once you click that, lahat na ng files na nandun sa Google Drive mo is accessible. No? And we cannot risk na may magkamali na yung pag-generate nila ng link or short URL. So, makompromise yung mga information na meron siya sa kanyang personal Google Drive. Pero that's a good thing, no? Kasi meron na tayo ngayong paspas. Alam yun? Yung paspas. Sino yung papilot? CO pa lang? Saan? Uy, part ka ba dun, Kim? Sa paspas? Wala ka na nun, hindi ka na dev nun. Iiwan mo na kami nun. Sila Sir Dito. Pero hindi ako dev pala. So, iiwan mo na kami. No? Pero, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng gano'n yung QR code. No? Magkakaroon na tayo ng gano'n. Meron na ding link na ilalagay doon sa mga attachments. Ibig sabihin, mababawasan tayo ng mga piniprint na papel. Kasi nandun na siya eh. Question is, kung halimbawa man, lahat ba gagamit? Dapat. No? Kasi sabi ni Joseph Ado, kapag yan hindi gumamit ng paspas, scrap yung document na yan. Kasi the only way to generate ERN ngayon sa DSWD Central Office is through paspas computer app. So, yung EDTMS or merong mga ginagamit na local na document tracking system, mawala yan. No? Magkakaroon na tayo ng paspas na gagamitin ng buong DSWD. Yan yung mga hinihiling dati na magkaroon ng one information system sa buong DSWD. Kasi mayroon tayong kanya-kanya eh. Sa inyo sir, meron kayong document tracking system na ginagamit? EDTMS. At least same sa CEO. Sa iba, sino yung may ibang document tracking system? Wala? Karaga? Ano yung ginagamit sir? Sino taga-Karaga? Meron daw kayong document tracking system oh. Wala yung last. EDTMS ang din. EDTMS nga po. EDTMS oh. So ngayon magkakaroon tayo na ano. So, ang mangyayari doon is meron yung QR. Tapos tatapat mo na sa yung camera mo sa PC. Laki nga ng QR eh. Tinry ko nga Gcash ko eh. Hindi na-scan eh. Sana malagyan ng ano eh. Pero, kasi laki ng TOR, sabi ko, tinapat ko kaya itong TOR. Pero yun nga, pangalan tayo. So, ang challenge natin is, number one, kapag ka nag-design thinking ka, you should empathize. Ang user mo ba capable of going sa browser at maghanap ng QR code generator or QR code scanner? Lahat ba? Kaya? Tama? So, bakit pag-empathize ka? Kaya ba nilang gawin to? Di ba to mas matagal? Kasi mag-short link pa sila, magka-copy-paste pa sila. Paano yung monitoring na itong mga documents na to? Saan nila ilalagay yung mga short link? Etc. etc. So, yung sa design thinking natin, we have EDIPTA. So, the first one is empathizing with stakeholders. Kailangan mo maintindihan kung saan sila nanggagaling. So, I want you guys to count from siguro 3 groups. 1 to 1 to lang. Sige sir. 1. 1. 2. So,
mangyayari sa group 1, create kayo ng persona. Magkikreate kayo ng konsepto ng isang tao. No? Gagawa mo ako na sa akin, tapos lagi ako umuuna mag-present. So, ganito gagawin natin. Magkikreate ako ng persona, tapos, ang gagawin natin is, tingnan natin kung ano yung mga pain points niya. Papakilala niyo muna siya, kung sino tong persona na to. Ilang taon na siya, anong trabaho niya, ano siya katagal si DSWD, computer literate ba siya, etc. etc. Parang bubuo lang kayo ng image ng tao. Tapos yun na yung magiging basis natin as we go along with the whole design thinking process. Kailangan kasi meron tayong meron tayong model. May persona tayo na gagamitin. Para at least ma-identify nyo kung ano yung mga challenges niya and pain points. And of course, yung mga opportunities na pwede para sa kanya when you create a solution. So kanina ang nakita natin unang problem is what? Ticketing system. Tama. So that's for group 1. Lahat kayo may CMT na, no? Sa mga ano nyo, sa mga respective FOs nyo. So sa group 1, ang kanila is ticketing system. Kung paano siya may improve, no? Bumuo kayo ng persona. Halimbawa ako, ang persona ko is, pangalan niya ay John Lloyd. Siya ay 39 years old. Siya ay hindi magaling sa computer. Tapos, siya ay 4 years na sa DSWD. Tapos, yun sa akin. No? So, sa group 1, bubuo rin kayo ng persona ninyo. Kung sino yung gagamitin yung tao, no? Naiisipan nyo ng parang kung siya ba ay end user or implementer. So, for this one, sa ticketing system, yung group 1, hati nyo pa sa dalawa ulit. Yung group 1 na isa, sila yung, nabawa sila si John Lloyd, gano'n. Sila yung isang persona, tapos yung isa naman, compliance. No? Paano tutulungan ni compliance itong si persona para magamit at magkaroon ng effective na paggamit ng ticketing system natin? Yun yung isang scenario natin. No? Sige. Hindi na ako sunod. Sige sir, anong group to? Anong grupo, sir? Sige, sir, anong gagawin natin? Ano, sir, bali yung ano is sa ticketing. So, gagawa ng dalawang persona. Yung persona is about person about sa stakeholders. And then yung isang persona naman is yung as a compliance. So, Officer, yes, sir. Sige. Tapos, nakasunod that? Sige. Di ko na explain naman habang presentation. Mabilis lang to actually. Madali lang to. After nito, pagka meron na kayo nung persona, define nyo kung ano yung problema sa ticketing system. List 6 problems. Major problems na meron sa ticketing system. Keywords lang. You don't have to mag-paragraph yan. Una rin, keyword. Number 1, accessibility. Number 2, yung ganun lang. Gets? Sige. That's for group 1. Group 2. Ilan sa inyo ang nakapag onboarding? Ilan sa inyo nag-undergo ng employee onboarding program? Ikaw lang, sir? Hindi ka sure. Ano? Sige na. Hindi lahat. Sige, taas ang kamay na nag-undergo ng onboarding program. Employee onboarding program. Yes, orientation. Employee orientation. Lahat kayo dumaan kayo doon. No. Ilan sa inyo nakapag dumaan ng orientation regarding sa function na gagawin nyo as compliance officer? Wala. Sumasaglingay pala. Wala. Wala. No? Bigla ako napatayo ginabahan na. Ako yun. Huwag nyo na isama kasi ng persona na ako sa network para kawain na. Yung onboarding program na to is with respect to your function. No? So, ganun din ulit. As compliance officer, wala kayong onboarding program, right? So,
So, yun yung problem. List down all problems regarding sa onboarding program for group 2. Create again a persona. Number 1 is for compliance officers, and number 2 is, would you know guys, if sa onboarding program na ginagawa sa inyong respective FOs, merong onboarding program regarding compliance. Ano-ano yung mga dapat nating i-follow, aside from employee code of conduct, meron tayong, meron tayong ganitong policy, meron tayong ganitong policy, meron tayong ganitong policy. So, sa FOs niyo ba may ganun? Pag pumasok ka, halimbawa, pag bagong pasok ka. Halimbawa sir sa inyo, pag bagong pasok ka, may sasabihin ba sa'yo na, ito sir yung mga kailangan natin, number 1, kailangan yung paggamit nyo ng computer nyo is solely for DSWD purposes lang. Kasi lang sir, kadalas niyan marami space. Yes. Tapos ang mga present dyan is yung nasa accounting, yung nasa personnel. Pero sa ICTMS, RICTMS, meron ba? Wala, di ba? So ako, halimbawa, bagong pasok ako sa DSWD, paano ko malalaman na meron pala tayong password complexity requirements? Wala naman nagturo sa akin pagpasok ko. Paano ko malalaman na pagka-access pala ako ng information systems ng department, kailangan ko pala mag-install ng Global Protect at magkaroon ng account doon. Di ba? So, gumawa rin kayo ng group 2, gagawa kayo ng persona nyo, no? Na bago kang empleyado ng DSWD, paano ka ma-onboard sa mga compliance efforts ng department? Kasi hindi pwedeng taon-taon na lang paulit-ulit yung ginagawa natin. Di ba mas madali na tuwing may papasok, alam niya na yung gagawin niya, kaysa paulit-ulit natin gagawin yung compliance efforts na ginagawa natin. So pag pag mag-implement and prototype na kayo, alam niyo kung anong ano yan, kung anong output niyan, manual. Joke lang. Training ano lang, parang outline ng training na dapat meron ang new employees regarding compliance. No? The only way to increase or mas maging effective yung compliance efforts natin is what? Keep them educated. No? Provide them yung knowledge na kailangan nila. Sa ganun, madali tayo makapag-paint ganun. Yung mga matitikas ang ulo na ayaw mag-enable ng MFA, alam mo kung bakit hindi ayaw nilang enable yon? Hindi na nila alam, nila naman nagsabi sa kanila kung anong para saan yun eh. Kahit na sabihin mong senda mo sila ng YouTube, ito yung mangyayari pag wala ka MFA, hindi nila ma-appreciate yun unless someone during the orientation, no, magsasabi sa kanila na once you report, we expect your email to have multi-factor authentication enabled. This is for the reason that you may have weak passwords, but at least you have another layer of protection. So, password sharing. Malamang yan, may mga talamak dyan, no? Halimbawa ako, nandito ako. So, hindi ko mapafile yung mga ano ko. Mga dapat kong i-file sa HRMIS, yung locator ko, etc. etc. Sabihin sa katrabaho ko, uy, open mo yung HRMIS ko. Password sharing. Oh, is that allowed? No, sa AO9, no? Meron tayong AO9 na stewardship. Bawal ang password sharing. Diba? So, paano yung implement yun? During the onboarding program, kailangan masabi niyo sa bagong pasok, di ba? Ikaw, sir, di ba bago ka? Sinabihan ka ba nun tungkol dun, sir? Yung sa ano na area sa service pero hindi ka Ano, wala akong mga ganun eh. Paano kayo makapag-provide ng report? Eh, hindi nga alam ng mga tao ko ano yung co-comply nila. Kahit pa sabihin yung mag-asset visibility kayo eh. Diba? Bakit? Nung pumasok pa ako dito, required pa ako na i-report ko meron akong ganito, ganyan, etc. Yung mga luma kong laptop, saan ko ba dadalhin? Etc. Yung mga endpoints ko, yung endpoint ko, kailangan ko ba ng XDR? Kung halimbawa walang XDR, anong kailangan kong gawin? Kailangan ko ba siyang i-report? Kanino ko siya i-report? Wala nang ganun eh. Diba? Ano ba yung minimum requirements pag bigay sa'yo ng device? No? Sige nga, try nga natin. Sir, mayroon bang XDR? Personal mo ito, hindi? Personal, sir. Personal, hindi? May XDR ba yan, sir?
Meron? Paano mo malalaman na enabled ang XDR mo at gumagana? Sa ano sir? Ano? Sabi sa inventory, meron na. Compliant kayo kasi meron kayong software hardening. Meron kayong XDR. Kayo compliant tayo, sabihin natin compliant. Paano mo kaya re-report sa SOC? Kapag halimbawa, hindi naman pala gumagana or naka-off. Ano yata? Ano? Eh, hindi mo alam kung paano mo titignan kung enable ba hindi. DSWD. DSWD. Paano mo masasabing enabled ang ano, XDR? Saan nyo i-check? Patingin. Paano mo makikita? Nakikita mo ba siya dun sa ano? Sa icon? Sa panel? Makikita hindi? Makikita hindi? Sir, hindi mo makikita? Security options daw. Asan na si George? Labas lang, sir. Control panel daw. Sa Windows Security, makita rin ito. SDR Cortex. Windows security. Saan mo pa pwede makita? Sa taskbar wala? Wala, sir. Saan? Okay. Sa virus and threat protection. Tapos manager. Oh, paano natin masasabi na meron tayong complete na installation ng XDR if we cannot actually let or ask our users kung paano nila i-check. Alam nga namang ikaw as compliance, i-check mo lahat ng PC or workstation sa buong FO just to have a report. Di ba hindi na? Although meron namang report si SOC, pero you should also have your data. Paano mo kuha yung data? Diba? Kailangan, like Google Forms lang yan, makakapag-generate ka ng Excel dyan. Yes or no lang naman ang gagawin nila eh. Do you see that your XDR is enabled sa iyong PC? Tatlong question. Yes, no, don't know. Bakit may don't know? Kasi sila yung ETTA. Sila yung papapuntahan nyo sa mga CMT. Boss, check mo nga kung may XDR tong unit na ito. Kung wala man, kung wala man, at least, dinadagdagan ka ngayon sa asset visibility mo. Kasi na-identify na XDR kung ilan yung workstations tsaka laptops eh. Ano pa? At least yung CMT mo, matuturuan ngayon, yung user, kung paano natignan ngayon, kung meron siyang XDR at kung enable to, hindi. Ang sa ganun, kapag magpo-provide ka ulit ng report, hindi mo na siya kailangan pupuntahan sa CMT. Alam niya na kung paano tignan. Diba? But that's one way of doing it. There's a lot of ways of doing it. No? Global Protect. Sino may Global Protect? Dapat lahat mayroon. Dapat lahat mayroon. Meron bang hindi pa nakapag-access ng Global Protect? Sino may password dito na Global Protect 1234? I think hindi namin na-access yung Global Protect, sir. Hindi niya na-access. Oo. Bakit? I don't know kung paano siya gamit. Actually, wala namang orientation how to use it. Yun nga, o, di ba? Walang orientation. Tama ka sir, walang orientation. Kasi ako gumagamit din ako nito ng VPN eh. Not necessarily Global Protect. Sa pag-login mo sa computer, meron na nagpapakita Global Protect eh. And then wala na. After that, hindi mo naman siya ginagamit eh. Paano pag nagpagawa si George ng report? Ang gumagamit ng Global Protect. Paano kayo makapag-generate ng report? Any idea kung paano? Number of users sa FO. Karoon na kayo ng ganun kasi pag may asset visibility na kayo, malalaman nyo kung ilan yung device, ilan yung tao, no? Ilan yung personnel. Doon yung ima-match na yun. Halimbawa, out of 12,000 users sa FO na to, ilan na may Global Protect? Madali ka nang gumawa ng report. Importante ba yung Global Protect? Hindi naman eh. Kung hindi ka naman nagtatrabaho sa bahay, ba't kailangan mo? Ako mali. Ako mali.
Kung di ka naman nag-uwi ng trabaho, ba't kailangan mo ng Global Protect? Diba? Tama, mali. Tama? Tama. Oo. Kasi ang aim naman natin kaya tayo may Global Protect is what? Kapag ka meron kang i-access sa information system sa central office or nasa information system, may dadaanan ka. At yung dadaanan mo is secured. Kaya ka merong Global Protect. Pero kung uuwi mo yung laptop mo, gagamitin mo lang pang YouTube sa bahay, no? Hindi mo kailangan ng Global Protect. Tama? Kasi wala naman yung access information system eh. Pero, bago ka sir sa DSWD? 2 years, sir. Ikaw sir, bago sa DSWD? Bago. Pero di ba sir, tama mag-YouTube gamit ang device na issue ng DSWD? Or ano bang mga sites yung pwedeng i-access? Anong sites ang pwedeng i-access gamit ang DSWD issue device? Email. Kahit anong email. Related sa work. Bagay, which is Gmail. No? Ikaw sir, ano-anong mga sites ang pwedeng i-access gamit ang DSWD device? Issue device. Work-related. Ako, may makakaaway kayo na sa central office. Alam mo, ano sasabihin nila? Ano bang definition ng work-related? Eh, kung taga-DMS ako, am I allowed to access YouTube or not? Ano ang kulang natin? Software, baselining, at saka what? Definition. Definition ng ng work-related sites. Kasi paano rin kayo di ba, gagawa rin kayo ng report kung ano-anong mga network traffic, halimbawa, tapos mga access sa mga ganitong sites sa respective networks ninyo. How are you going to do that? Wala naman tayong papakomplain sa kanila. Or wala naman tayong inisyong kailangan nila. Kahit during the orientation ba, nasabihan ba sila na bawal tayo mag-upload ng file or documents sa script? Meron bang ganun? Meron bang orientation na nagsasabi na bawal gumamit ng Dropbox as storage? Wala din, di ba? Eh, paano natin sila pipiliting mag-comply na piliin lang ang Google Drive? Eh, kung wala naman tayong orientation about that. So, yun yung isang problem, no? Sino yung Group 2? Group 2. Sige, sir. Ano yung gagawin natin ulit for Group 2? So, gagawa, sir, ng persona. Okay. Sa employees. Sige po, sir. How to Gagawa ng persona? Oh. Tapos, for new employee, on how to comply the policies. How to comply with the policies? In addition, ano pa? Ano pa nga gawin ng Group 2? Group 2? Ano pa nga gawin ng Group 2? Group 2? Group 2 ka, sir? Ano pa nga gawin, sir? Sa onboarding, for the onboarding of new compliance. Anong gagawin natin? Ang end result natin dito, makakagawa tayo ng ano, di ba? Outline. Training outline. No? Mag-iisip kayo ng mga topics na kailangan ma-include ni HR during the onboarding. No? Palagay niyo sinong magiging speaker nyo, halimbawa. Sino? Sino? malamang, sir, compliance, sir. Kasi yung cybersec, dinidiscuss niya. Compliance yun. Unfortunately, kasi sa RICTMS, di ba kanya-kanya sila, meron sa accounting, meron sa finance, meron sa ganito ganyan, HR, ganyan. Iba yung sa kanila. Iba yung sa atin. Bibigyan mo sila ng onboarding program nang sa ganun, maging familiar sila doon sa mga do's and don'ts, mga bawal ba. Halimbawa, nag-resign yung isang empleyado, COS, hindi siya nag-turn over ng mga Google Drive files na pinag-delete nilang lahat. Sa mga naload ko, di ko na rin yun, walang iyakain lahat. Delete all. Is that possible?
Yes, di ba? Hindi natin maiwasan na may magalit eh. COS kayo, no? Lahat. COS all the way. Sir, COS hindi. COS all the way. No? Daling hindi na lang pumasok bigla, di ba? Tapos bahala na kayo sa buhay niyo. That may happen. Pero anong pwede natin solution doon? Dapat meron silang isang, di ba? Dapat meron silang ICT clearance. Sa central office, what I did is, nagkaroon kami ng sarili clearance for ICTMS. Nagpa-include kami sa HR sa Civil Service Form number 7, yung clearance. Pinaad namin doon ng ICTMS. Why? Kailangan mag-sign ni Director CJ, no? With the help of administrators, na bago mag-resign ng taon to, clear na siya. Ang saan siya dapat ma-clear? Kung siya ay nag-handle ng information system, yung access niya. Database. Kasama na yung Sa inyo rin? ICTMS, no? Kasi, nagkaroon kami ng case last year, may nag-resign, kailangan ng office na to yung file, di ma-open. Tapos wala yung file. Ano magagawa namin? Ang sa amin is, 15 days after mo mag-resign, then deactivate yun or di-disable yung account mo. Pero, wala doon sa dating policy namin na kailangan meron kang pag-turnover ng access mo na sa Google Drive files. And would you agree with me that it's part of information security? Yes. Noong na 27,001 kami, nakatanong kami ng auditor actually. Paano yung mga recent employees? Paano yung mga Gmail accounts nila? Paano yung mga ganito-ganito? Tapos may tanong pa sa amin doon na dumbfounded talaga ako. Pero afterwards, napag-isip-isip ko, tama din naman. No? So, tinanong niya ako, onboarding program ba kayo? The very reason ko ba't siya topic ngayon. Kasi hindi rin namin alam na meron pala dapat onboarding program na policy na magiging subject sa ISO. So, ayun. Fortunately, mabot, nakagawa kami ng onboarding. Clearance, nakagawa kami ng clearance. Kaso may findings. Anong findings sa clearance? Walang NDA. Non-disclosure agreement sa nagre-resign. Diba? Tapos kasalanan ko din kung bakit yung mga contracts natin yun magkakaroon na ng NDA clause. Kasi findings ko yun eh. Kasi kung halimbawa isang empleyado ay naghahawak ng database, tapos wala mo lang NDA or confidentiality clause doon sa contract. Ang dali lang magbenta ng database sa politician. Lapit na election, di ba? Ngayon meron na tayong NDA. By next year, yung contracts natin may NDA clause. Ano yung compliance efforts nun? Isilipin niyo ba kung talagang after nila mag-resign, check niyo kung talagang nag-disclose nila? Hindi naman yun, di ba? Anong titingnan natin doon? Clearance pa din. Public tayo sa clearance. Diba? Nag-contract ka, tapos meron kami nga din acceptable use policy ang nilagay sa onboarding program. So pag nag-onboarding program sa amin, ito yung acceptable use policy, do's and don'ts. Sumuha kami ng onboarding program. Ito yung mga kailangan mong malaman kapag pasok mo dito sa ICTMS. So meron kami mga guidance notes na kailangan MFA enabled ka, na kailangan ng information system pang developer ka, meron yung BA, meron yung audit trail, etc. Para alam nila. So yung gagawin nyo, sa group 2, magawa kayo, ang end result nyo, yung prototype nyo is actually training module na may list ng topics. Hindi pa naman gagawin yung presentation mga topics na yun. Pag-usapan nyo lang, kapag yung persona nyo, ano ba yung mga kailangan nyo malaman papasok na sa DSWD? Ganun lang siya. Any question? Wala na. Bukas, ipepresent nyo siya. Bukas, ipepresent nyo siya. Yung persona na yun, tsaka yung project. So, I want to know kung sino yung magiging group 1A at group 1B. Tapos yung group 2A, group 2B. Kasi magkaiba sila ng persona, di ba? Hatiin pa siya eh. Diba? Sa group 1A, sila yung di ba?
ticketing pero sa akin sila ay user. Tapos yung group 1B, sila yung compliance officer. Sige, siguro you can arrange your seats. I'll give you, 5 minutes lang to talk about it. Tapos we'll end the, the workshop na. Sige, you can group yourselves accordingly. Pag-usapan nyo kung paano siya magagawin. Dito ang 1, dyan ang 2. Dito ang 1, dyan ang 2. George, ganun yun. Paano malaman kung Ay, sige, sige. Yung isang boarding.